Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi po sa inyo lahat. Maayong gabi kaninyong tanan. Lunes na naman po at naririto na naman kami para maglahad sa inyo ng mga katotohanan ukol sa isa na namang pinakamainit na issue. Ito ang AMLA o ang Anti-Money Laundering Act of 2001. Sa ikalawang yugto ng ating 4-part series, NBN Special on AMLA, ay pag-uusapan natin o kukumustahin natin ang mga affected sectors. At sa totoo lang, tayo po yun. Kung natatandaan ninyo, ay naging topic natin, ito yung last Monday, first of our series, ang basic information on money laundering at ang mga isyung nakapaloob dito. Natatandaan ninyo na naging guest natin dyan, sina Senators Magsaysay at Congressman Jimmy Lopez. Kaya bilang take-off, ay panoorin po natin itong maikling ulat na ito. Ilan linggo na lamang ang nalalabi at nalalapit na ang taning na ibinigay ng Financial Action Task Force o FATF sa Marso 15. Ngunit hanggang ngayon ay tila di pa rin nagkakasundo ang magkabilang panig ng Senado sa pag-aamyenda ng Anti-Money Laundering Law. Samantala, ang mga apektadong sektor sa nabibinbing pag-amyenda ng AMLA ay nagpapahayag na ng mga posibleng epekto nito sa ekonomiya. Sa oras na hindi na isakatuparan ang mga patakaran ng FATF, mapapasailalim ang Pilipinas sa ilang mga sanctions. Base sa advisory na pinakalat ng FATF sa mga kasaping bansa nito, lahat ng mga bangko o kumpanyang mula sa mga bansang kaalyado ng FATF na nakikipagkalakal sa Pilipinas ay maaaring makasuhan ng money laundering. Dahil dito'y maghihigpit ang mga dayuhang bangko at kumpanya sa pakikipagkalakalan sa Pilipinas at tiyak na mahihirapan ang mga lokal na bangko at negosyante. Ang mga small and medium enterprises ay mahihirapan ng makapangutang ng pangkapital para sa mga negosyo dahil sa panghigpit na ito. Pati ang mga negosyante sa industriya ng export-import ay maapektuhan ng isyong ito. Tinatayang 30 bilyong dolyar ang naipasok ng mga exporters sa bansa noong isang taon. Ngunit nanganganib na bumaba ang halagang ito kapag ipinataw ang sanctions dahil mas magiging mahigpit ang mga dayuhang bangko at mga kumpanya na siyang magpapabagal sa pagproseso ng kalakalan at pagpasok ng pera sa bansa. Hindi pa man ipapataw ang mga sanctions na ito'y ramdam na ng mga OFWs ang epekto ng napipintong pag-amyenda ng AMLA. 7 milyong OFWs ang nagkalat sa buong mundo at tinatayang 7 bilyong dolyares ang ipinasok ng mga ito sa bansa noong nakaraang taon. Kabilang na ang 2 bilyong dolyares na nairemita ng may 200,000 seafarers. Ito ay pumapatak sa 500,000 piso o 10,000 dolyares kada buwan. Ang mismong halagang itinalaga ng FATF upang mapaimbestigahan ang isang account na dumadaloy sa mga financial institution sa loob at labas ng bansa. Okay, mabigat po ang ating mga guests sa gabing ito dahil at kumpleto po sila. 5 silang nandito. Unang-una po si Congressman Oscar Moreno. Siya po ang chairman ng Economics Committee. Nandito rin po si Congressman Marcelino Libanan. Siya po ang chairman ng Committee on Justice. Nandito rin po si Ginoong Sergio Ortiz Luis. Siya po ang chairman on Export and Industry Bank. And then we also have Engineer Nelson Ramirez, chairman of the United Filipino Seafarers. And last is Engineer Noel Josue, Executive Director of Kaibigan ng OFW. Okay, first question, Congressman, medyo lumabas na ho sa ating mga balita sa news. Maybe you can give us a more current update. Ano ho ba ang pinaka-latest ngayon dito sa pagpupulong ng mga members of Congress vis-a-vis yung grupo na magbibigyan ng sanctions sa atin? Yeah, Eric, first of all, magandang gabi sa inyo, sa lahat. Now, so let me go back doon sa middle of February. Okay. Hindi natin meet yung deadline. Correct. And we were given up to March 15. Yes. But in the meantime, sinabi na yung sanctions will be imposed by March 15. And the only instance where hindi ma-impose yung sanctions is kung maipasa natin yung acceptable na batas. Now, in the meantime, I think this was over the weekend, may official communication na ang FATF, yung presidente mismo, addressed to, I think, Governor Benaventura, saying na yung 4 na issues that we need to address doon sa amendment, hindi pumasa yung bicameral conference committee version. Now, kanina nag-meet kami with
Speaker Joe De Venecia, and then sa House panel, andun din yung delegation. Actually, hindi sila pumunta dito on behalf of FATF. Okay. Andito sila on behalf of the respective jurisdictions. US government, Japanese government, Hong Kong, and yung Great Britain and France. We're also there, no? And yun, sinasabi nila na, ini-reiterate nila. And sinabi rin nila, Eric, na ayaw nilang mag-impose ng sanctions. And so, kung anong maitulong nila to address these deficiencies, they were, sabi nila, we're willing to explain. Pero it's not as if na it's a negotiation. Ito yung gusto namin, and so on and so forth. So the ball is now So clearly it's in the definite hands. March 15. March 15. There is no reprieve to this. Well, we hope na meron, no? Pero mahirap naman, Eric, dahil sinabi nila, yun na. Doon po sa pag-uusap ninyo, anong mga punto ang talagang binigyan nila ng diin? Well, number one, yung version that was approved by the committees, yung Yes. joint committees, Banks Committee, Okay. under Congressman Lopez, Justice Committee kay Congressman Libana, itong Economic Affairs Committee. Yun ang sinasabi nila acceptable sa kanila. Okay. All the other versions, hindi. You're talking about the House version ho ito. The committee version. Okay. Dahil we're House talking here of House many version. versions. Yes, yes. Oo. We're talking here of many versions. Both the Senate and the House, merong committee report. And then, yung na-approve din on third and final reading, so tig-isa din yan. And then, yung bicameral conference committee. Now, ang sinabi nila is yung committee report that Okay. was approved by the three committees, yun ang acceptable. All the rest, hindi. So, we have to really, Do your homework as fast as or possible. talagang mag-decide, gusto ba natin? Dahil Or kung face gusto the na- music. Or sabihin natin na baka they're bluffing, Or face the music and Yes. explain to our seafarers why Yes. ganito ang problema. Yes. Nandun ho ba kayo, Congressman Libanan? Were you present during the Yeah, meeting? nandun ho ako Okay, kanina. yung 4 points na binabanggit ko po, did they give emphasis on the retroactivity, the lifting of the bank secrecy law? What other points did they mention? Ito ba yung pinagdidiinan ninyo? Yun ho ang ipinoint out nila na kailangan isang batas. Yung committee report namin ng 3 committees na na-mention ni Congressman Moreno ay nandun ho yung 3. Nandun ho yung 4 na concerns. At kanina sinabi na sa meeting nila sa February 12 sa Paris ay nag-decide na ho sila na talagang isasanksyon tayo if we fail to pass the law desired by FATF. Kaya there's really a must na gawin natin. Or sabi nila, be ready with the sanctions because it is sure to arrive. Are they happy with the threshold that we put? Yung 500,000 pesos. Okay na yun sa kanila? Sa threshold, okay sila. Walang problema Pero may naipasok din hong mga provisions sa bicameral conference committee na ayaw nila. Kaya gusto nilang bumalik na sa House version. Sa House committee version. Alam mo yung House committee version Are you nila? talking of yung pinasok ng Senate na hindi pwedeng, or I think if not mistaken, that's section 14 or 16, na hindi pwedeng gamitin itong batas na ito against candidates during election time. Yung ba isa sa mga reklamo nila? Hindi naman ho. Hindi yun. Yung isa ho doon, yung for example, on suspicious transaction, ay linagyan ho natin, pinataas natin yung penalty ng malicious reporting. Kaya sabi nila, sino nang magre-report nito? Pag, pangalawa, hindi ka pwede magbigay ng information, access to information to other government agencies pag kinakailangan na ng prosecution, for example. So may mga dinagdag ho tayong ayaw ho nila. Pero yung retroactivity, may problema ho doon. well, yeah, go ahead. Sa retroactivity naman, iklaro naman ho sa kanila na we have in our constitution Yes. that no ex post facto law Correct. shall be passed. Pero sa prosecution ng anti-money laundering, hindi naman ho gusto nila na mag-prosecute tayo on the basis of the anti-money laundering law. Pero yung sinasabi nila, gusto nila kung may evidence ka na ikaw ay isang drug trafficker or kidnapper,